Hindi maaari, Niyal. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby, nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niyal. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby. Episode 7. Inawi ni Niyal ang buhok sa pisngi ng babae. My God, Abby! Takot at tuwa ang namayani kay Niyal. Abby, gising! Ngunit ungol lamang ang naririnig niya mula rito. Nataranta ang binata. Kuya Piping, tulungan mo ko. Dalhin natin sa ospital si Abby. Nagulat din ang driver. Por Diyos por Santo, si Abby nga. Ano bang nangyari sa batang ere? Nagtulungan nilang buhatin si Abby sa loob ng kotse. Sa pinakamalapit na ospital tayo, kuya. Mando ni Niyal sa driver. Sobra ang pag-aalala niya sa dalaga. Inihilig niya sa kanyang balikat at tinapik-tapik ang pisngi ng dalaga. Abby, baby, this is kuya, wake up! Subalit, wala na kahit ungol ng dalaga siyang narinig. Hinawakan niya ang nanlalamig at walang lakas na kamay ng dalaga. Higit siyang nataranta. Kuya, bilisan natin! Baka kung napaano na siya. Sa hospital ay nalapatan ng paunang luna si Abby. Nakatitig ang binata sa hapis na mukha ng dalaga. Napatitig siya sa bandang itaas ng noo ni Abby. At hindi siya maaaring magkamali. Isang peklat ang nakikita niya. Peklat na isang bagong hilom na sugat. Nagmulat ng mga mata si Abby. Sino ka? Nagtataka ang mga titig nito kay Nia. Ang excitement na naramdaman ni Niyal ay napalitan din ng pagtataka. Baby, I'm your Kuya Niyal. Don't you remember me? Hinawakan niya ang baba ni Abby, ngunit tinabig ito ng dalaga. Don't touch me! Takot ang nakikita niya sa mukha ni Abby. Akmang babangon si Abby sa kama, pero pinigilan niya ang kamay nito. Ngunit, nagpumiglas pa rin ito. No, stay away from me. Ang takot sa mukha ni Abby ay makasama ng luha. Nag-alala ang binata sa inasal ng dalaga. Abby, relax. This is me, Kuya Niyal. Subalit, nagpumiglas pa rin ang dalaga. Pinindot ni Niyal ang emergency button para tumawag ng nurse. Makalipas ng ilang minuto ay napakalma si Abby at nakatulog uli. Hawak ni Niyal ang palad ng dalaga at idinikit niya ito sa kanyang pisngi. Ang tagal niyang inasam na makita uli si Abby at ngayong natagpuan niya ito ay hindi naman siya kilala. Inayos niya ang unan sa ulo ng dalaga at inipit sa tenga ang mga nakalugay na buhok. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito at mga labi. Sobra-sobra ang kanyang pag-aalala sa nangyayari kay Abby at hindi siya papayag na hindi malaman ang dahilan. Kiramdam niya ay may kinakatakutan ang dalaga at kailangan niya itong bantayan at alagaan. Hindi na niya hahayaan na mawala ang dalaga sa kanyang paningin. I love you, baby. I love you so much. Bulong niya at buong pagmamahal na hinaplos niya ang pisngi at hinalikan ang noo ng dalaga. Nasa leeg pa rin ni Abby ang ibinigay niyang titanium necklace na may initials niya. Muli niyang pinagmasdan ang noo ng dalaga. Isang peklat ng isang kahihilom lang na sugat.
Sinipat-sipat niya ito at hindi siya maaaring magkamali. Galing sa isang aksidente ang peklat ni Abby. Dumating ang mag-asawang Nico at Alex. Umiyak si Alex at habang hawak ang kamay ni Abby. "Thank God, anak, nakabalik ka na sa amin." Lumuluhang wika ni Alex sa pinagsamang saya at pag-aalala. Isang anak ang turing niya sa dalaga. "Kailangan natin itong paalam kay Officer Intal. May kutob akong may nangyaring hindi maganda," wika ni Nico. Taimtim na nagdarasal si Niall na malampasan ni Abby kung anuman ang pinagdaanan nito at sana paggising nito ay makilala na siya. Ngunit nang magising si Abby ay kagaya pa rin ng una. Tataka ang mga tingin nito kina Alex at Nico. "Sino kayo?" Masuyong ginagap ni Alex ang mga kamay ng dalaga. "Abby, anak, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Mami Alex." Ngunit nanatiling nagtataka ang mga titig ni Abby. "Mami Alex?" At pagkatapos ay dumako kay Nico. "Ako si Daddy Nico, anak. Kumusta na ang pakiramdam mo?" Nakangiting pakilala ni Nico sa sarili. "Abby, kami ni Mami Alex ang foster parents mo." Mariing pumikit at umiling ang dalaga. "Hindi ko kayo kilala." Nagkatinginan ang mag-asawa. "Abby, pahinga ka na ulit ha. Pupuntahan namin ang doktor mo." Inakay ni Alex ang asawa palabas. Naiwan si Nia. Nakakunot ang noo ni Abby na nakatingin sa binata. Ngumiti si Nia. "Abby, are you hungry? What do you want to eat?" Malambing na tanong ng binata. Subalit, ibinaling ng dalaga ang ulo sa kabilang bahagi at hindi sumagot. "Abby, please baby, kausapin mo naman ako." Malaming na wika uli ni Nia. "Hindi ako baby." Waring may himig na iinis na wika ni Abby. Hindi ito pinansin ni Nia. Naisip niya na baka stress lamang ang dalaga. Naisipan niyang itanong ang tungkol sa ina nito. "Abby, nasaan na pala ang iyong ina?" Biglang lumingon si Abby at nakalarawan ang takot sa mukha nito. "Si Mama, baka saktan uli niya ang mama ko. Kailangan niya ang tulong ko." Pilit bumabangon ang dalaga. Niyakap ni Neil ang dalaga dahil nanginginig ito sa takot. "Abby, please, calm down." "Parang awa mo na. Kailangan ako ni Mama. Baka patayin siya." May kasama ng impit na iyak ang pagmamakaawa ng dalaga. Hinawakan ni Neil ang magkabilang pisngi ni Abby at tinitigan ito. "Abby, please listen. Tutulungan ka namin. We will protect you. Magtiwala ka." Pinunas niya ng hinlalaki ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Kumalma naman si Abby at nanatiling nakatitig sa binata na waring may malalim na iniisip. Pinahiga muli ito ni Neil sa kama. "We are here for you, Abby. Pahinga ka muna." Samantala, sa klinik ng neurologist na si Dr. Roman. "Mr. and Mrs. Portman, ang initial diagnosis ko sa anak niyo ay meron siyang transient global amnesia. Maaaring nakuha niya sa isang aksidente that lead to confusion and problem in remembering information. This is common to early stages of recovery. Nakita sa MRI na meron siyang head injury na hindi pa totally naghihilom sa loob.
We also have to consider dissociative amnesia, wherein a person lost personal memories and autobiographical information. This type stems from emotional shock or trauma. Mahabang paliwanag ng doktor. Humugot ng malalim na hininga si Alex. Dok, hanggang kailan magiging ganyan si Abby? Hindi kita masasagot, Mrs. Portman. Kung malalaman sana natin ang dahilan ng kanyang pagkalimot, ay madali nating masisimulan ang therapy. Paliwanag uli ng doktor. Dok, hanggang kailan magtatagal si Abby dito sa ospital? Tanong ni Nico. May hinala siya na maaaring may kinakatakutan si Abby at nais na nila itong iuwi sa bahay. After na matapos lahat ng test sa kanya, pwede naman sa bahay na lang ang medication at therapy. In the meantime, try to show her things like family albums para makatulong sa kanya. Dagdag abiso naman ng doktora. Salamat, Dok. Gagawin namin yan. Wika na mag-asawa. Hindi pumasok sa kanyang opisina si Nian para personal na magbantay kay Abby. Dinala niya ang kanilang family photo albums para ipakita sa dalaga nang sa gayon ay makatulong na bumalik ang alaala nito. Dinalhan niya rin ito ng favorite nitong red and white tulips flowers. Tulog ang dalaga nang dumating siya at habang tulog ito ay walang sawa niya itong pinagmamasdan ang maganda nitong mukha. Hindi na siya nakatiis at hinawakan niya ang isang palad nito at dinala sa mga labi niya at hinalikan. Ayoko nang magkahiwalay pa tayo uli, Abby. Bulong niya. Biglang umungol si Abby at mukhang nananaginip. Tinapik-tapik ni Nian ang pisngi ng dalaga. Abby, wake up! Nagdilat ng mga mata si Abby at naroon uli ang matinding takot sa mga mata ng dalaga. Si Mama, iligtas natin siya. Mabilis na kumuha ng isang basong tubig si Nian at pinainom si Abby. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga. Relax, Abby. Kinausap na ni Daddy ang tutulong sa paghahanap sa mama mo. Mahahanap natin siya. Hindi kami titigil hanggat di siya nakikita. Kailangan mong magpagaling para makauwi ka na. Please calm down. Natahimik si Abby at nakatitig lang sa kawalan. Baby, dinalang kita ng paborit mong bulaklak. Malambing na wika ng binata. Ngumiti ang dalaga. Ngumiti rin si Nian, pero hinahanap niya ang dating Abby na malambing at gumaganti agad ng yakap sa kanya. Bakit mo ba ako tinatawag na baby? Nakakunot ang noo ni Abby na nagtanong at nakatingin ito sa hawak ng mga bulaklak. I used to call you baby ever since, and you call me Kuya Nian. Kuya? Kapatid kita? Mas kumunot ang noo ng dalaga. No, pero sa amin ka na lumaki. Ipinakita ng binata sa dalaga ang kanyang bracelet. Look at this. Gift mo ito sa akin noong graduation ko. Tumingin muna si Abby sa binata bago hinawakan ang kamay nito at sinibat ang bracelet. Binasa nito ang nakaukit na pangalan. Nial Zion ang pangalan mo? Tumango si Nial at pagkatapos ay hinawakan niya rin ang pendant ng necklace ng dalaga. Alam mo, itong necklace na to ay binigay ko sa'yo noong paalis ako patungong Amerika. May nasalat ang binata sa likod ng pendant. Binaliktad niya ito at tiningnan. Mga letra at numero na parang isinulat sa likod ng pendant sa pamamagitan ng isang matalim na bagay.
Alam niya na initials lamang ng kanyang pangalan ang nakaukit sa pendant nang ibigay niya ito kay Abby. Baby, ano tong nakasulat na NYB 774-GR dito sa likod? Tiningnan din ni Abby ang pendant. Di ko alam. Wika nito kasabay ng iling. Binasa uli ni Neal ang nakasulat. Sinadya itong isinulat at hindi basta scratches lang. Hey, baby sister! Dumating ang dalawa pang kapatid ni Neal, sina Mara at MK. Thank God you are safe now. Tuwang-tuwa si Mara na niyakap ang nakamaang na si Abby. We miss you, little sister. Wika ni MK kasabay yakap sa dalaga. Nagsalubong ang mga kilay ni Neal sa pagsiselos. Kailan pa naging malambing si MK kay Abby? MK, bro, kailangan pa ni Abby ng pahinga. Nagkwentuhan ng mga masasayang araw na kasama nila si Abby ang magkakapatid. Paraan nila ito para makatulong sa pagbabalik ng memorya ni Abby. Nakangiti naman nakikinig si Abby sa kwento. Makalipas ng ilang oras ay nagpaalam na si Mara dahil may pupuntahan pa. Napatingin si Neal kay MK na mukhang walang lakad at walang balak na umalis. MK, wala ka bang commitment today? I don't have. Kaya nga I decided to spend time with Abby. Baka makatulong sa kanya na maalala ang mga moments namin. Di ba, Abby? Umupo sa tabi ng kama ni Abby si MK. How about you? If you have an important things to do in your office, go ahead. Ako nang bahala dito kay Abby. Dagdag pa nito. Kumunot ang noo ni Neal. Pakiramdam niya ay isang karibal ang kanyang kapatid kay Abby. Can you do me a favor? Tumingin si MK kay Neal. Yeah? What is it? Nag-isip ng dahilan si Neal para mapaalis ang kapatid. Bumalik ka sa bahay. Kunin mo yung damit ni Abby na pinahanda ako kay Ate Marie. At ikaw na rin magdala ng lunch natin. Nagprotesta si MK na waring tinatamad. Iutos na lang natin sa driver. Wala siya, ipinag-drive si Mami. Ikaw na lang. Mahimik pagkainis ang tono ni Neal. Alam niyang hindi sanay utusan si MK. Palibhasa, celebrity kaya nasanay sa special treatment. Sige na nga. Napubugnot pero sumunod pa rin si MK. Lihim naman na napangiti si Neal dahil napasunod niya si MK. Naningkit na naman ang mga mata niya na magbeso-beso si MK kay Abby bago umalis at nakangiti rito ang dalaga. Abby, you want something to eat? Bumalik ang excitement ni Neal nang sila na lamang dalawa ni Abby. I'm not hungry. Umiling si Abby. Pakiramdam ni Neal ay nalungkot pa yata si Abby nang umalis si MK. Alam ko na. Nakangiting wika ng binata. Inilabas niya ang mga photo albums na dala niya. Tingnan mo itong family album namin para makatulong sa iyo na maalala mo kami. Nakita ng binata ang interes ni Abby habang tinitingnan ang mga pictures. Sinasamahan niya ng kwento ang mga pictures, kung kanino at anong okasyon. Napapangiti naman ang dalaga kapag may nakakatawa siyang kwento tungkol sa mga pictures. Si Kuya MK, artista pala, wika ni Abby habang nakatingin sa picture ni MK. Gusto nang magtampo ni Neal. Bakit tila ay nilalagpasan ni Abby ang mga litrato niya? Kinuha niya ang kanyang wallet. Baby, may papakita ko sa'yo. Wika niya pagkabukas niya ng kanyang wallet. Ipinakita niya kay Abby
ang litrato nila noong hinalikan siya nito sa pisngi at yung siya naman ang humalik dito. Bakit may litrato kang ganyan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Napaisip si Neal nang sasabihin. Kasi birthday ko noon. Binati mo ko at saka napahinto si Neal sa pagsasalita nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Abby. Tinitigan niya rin ito at naghintay siya nang sasabihin. Yes, baby. Wala. Waring naguguluhan na wika ng dalaga. Lumakas ang tibok ng puso ni Neal. Buong pagmamahal niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Baby, mahinang usal niya. Kumurap-kurap si Abby at parang wala sa loob na nagtanong. Neal, close pa tayo dati pa? Oo, Abby. Close na tayo noon pa dahil kasama ka namin na lumaki. Naisa nang sabihin ni Neal na noon pa ay inalagaan na niya ang kanyang puso para kay Abby. Buong pagmamahal na hinalakan niya ito sa noo. Pahinga ka na para makauwi ka na sa bahay, wika niya. Samantala, sa office ni Nico, tumanggap siya ng tawag mula kay Officer Intal. Mr. Portman, kumpirmado na. Bumalik ng bansa si Adeline Rivers at Abigail Diamante last month. Pahayag ni Officer Intal na nasa kabilang linya ng telepono. Officer, sila lang bang dalawa? Hindi kasama si George Rivers? Naninigurong tanong ni Nico sa kausap. Yes, sir. Kailangan makausap po si Abigail. Doon tayo magsisimula sa mga bagay na alam niyang nangyari sa kanila. Okay, sige. Mag-set ka ng araw. Isasama ko si Abby sa office mo. Napabuntong hininga si Nico. Kung kasama ni Abby ang ina nito, nasaan na si Adeline? Ano nga ba ang nangyari sa ina ni Abby? Abangan sa susunod na kabanata.